Kasi the only way na mangyari yung mabilis na mag-generate ng maraming trabaho at saka ma-jumpstart ang economy, kailangan talaga malaki. Para yung buong mundo mabalita na andyan pala ang magandang lugar, system na mas mura sa bayan nila. Andyan pala ang medical center na mas mura kaysa sa bayan nila. Then they will come and also yung businessman nila doon, they will invest kasi makikita nila yung opportunity na maganda ang business doon sa Loveland City. Wow! Nakaka-excite nga, no? Kaya talagang itong si Joel, no, ng Chicago, Illinois, ay talagang excited, no? Dahil nakikita natin talaga na talagang pag natuloy itong Loveland City, mukhang maraming mariresolbang problema ang Pilipinas. At bukod doon, ay baka maging tourist capital na rin tayo ng Asia, di ba? Yeah, kasi ang isang doon, ang isang kasama doon sa Loveland City, halimbawa yung isang mall, kung pwede gayahin na yung design ng White House kung pwedeng magbayad ng para sa patent, o kung libre yung patent niya, kokopyahin natin yung mga landmark signature na ng buong mundo, Wow. Okay. So halimbawa yung isang mall, kamukha yun yung Kremlin. Tapos yung isang naman hospital, kamukha ng White House. Wow. Tapos so lahat ng mga building na magaganda andun na. So isang into mo lang para nagpunta sa Washington DC, nagpunta ka na sa Russia, nagpunta ka na rin sa pala doon nandun na lahat, paritrato ka na ng paritrato. So it could be the tourist capital of the world dahil sa biyahe sa Pinas napuntahan mo na lahat. So not only in Asia but in the world, Oo. Kung makakuha ng right sa patent. Tama, no? Okay, meron pa rin tayong text from Albert Cabalen. Sabi niya, tama si Art. We have the best quality educator. In fact, one of the best architect in New York is a Filipino by the name Architect Romualdez. Maka-cut off daw itong tipid Pinoy ko, so I'll call you back in a few minutes. Okay, engineer. Okay, no, yan, medyo maka-cut off po yung, tatawag na po, meron po tayong 10 minuto. Pero kung babalikan lang po natin ang paliwanag ni Engineer Art, so nakikita ko rin na po pala rito, so gaya ng concern ni Albert kanina, na kung saan ay baka magka-problema sa mga business mga Pilipino dito, Kung ganito pala ang magiging presentasyon, gaya ng paliwanag ni Engineer Art ngayon, ay tila hindi tayo magkakaproblema sa mga malalaking negosyante dito sa Pilipinas, itong mga malalaking developer, Dahil alam kong igagrab nila yung opportunity. At sa lawak ng Loveland City pala, ay sinasabi rin ni Engineer na kahit na gaano kayaman si Henry C., si Lucio Tan, si Villar, isama mo ba yung mga PhilInvest, yung mga Santa Lucia, ay hindi rin pala nila kayang sila lang ay i-develop ang isang Loveland City. So walang problema, So ibig sabihin yan, kung sino ang may malalaking kapital ay pwedeng magbuhos ng kanyang kapital sa isang Loveland City. At kung ganito nga magiging kagandang design ng isang Loveland City na kung saan ay sigurado ang trapiko, maayos, sigurado ang seguridad ng bawat mamamayang naninirahan sa Loveland City at hindi na kailangang lumabas ng isang Loveland City dahil nandun na lahat ang kailangan. So, ibig sabihin, yan ang oportunidad na tinitignan ng lahat ng negosyante. Siyempre, palagi nilang isipin dyan, paano babalik ang kanilang puhunan, yung return of investment. Pero kung ganyan ang quality ng buhay sa isang Loveland City, sigurado, baka magunahan itong mga Taipans natin, itong mga business moguls natin, itong mga developers natin dito sa Pilipinas
Pilipinas para mag-invest sa isang Loveland City. Pero gaya nga na sinasabi ni Engineer Art, dahil sa lawak ng investment na kailangan sa isang Loveland City, ay siguradong may papasok pa ring mga dayuhan. Okay, nagbabalik si Engineer Art. Engineer, magandang gabi ulit sa'yo, Gaya ng pinapaliwanag ko nga, itong mga posibilidad, Okay, So, pinapaliwanag ko ulit ito, Engineer, itong mga posibilidad na pwedeng mangyari kung magkakaroon tayo ng campaign, dito sa Pilipinas na talagang iharap sa mga negosyante dito sa Pilipinas, iharap kay Pinoy at sa iba pang mga politiko dito sa bansa ang kagandahan ng isang Loveland City. Kung ang bawat isa sa kanila ay seryoso na maiangat ang ekonomiya ng ating bansa, ito na yung pagkakataon. Kung ang lahat ay interesadong mabigyan ng quality job na may sapat na sahod ang bawat mamamayang Pilipino, yung mga professionals Filipinos, ay ito na yung pagkakataon. Oo. Yan lang. Maisip namin na parang one single bullet that solves many problems. Wow. Yan ang maganda. Okay, meron tayong text ito from Dennis Mohanon. Sabi niya, good evening Saldi and Engineer Artoy. Ask ko lang, yan bang project ni Engineer joint venture ng US at Pinas o US lang at meron na bang ganyan project sa ibang bansa? Dennis Mohano. Yeah. Maraming medyo similar pero ang pinaka-close yung sa Korea, Sungdo City. Ang diferensya lang ng ating Sungdo City ng teacher sa medical field. We might as well take advantage and incorporate doon. So, makukuha natin ang medical education center. Yun lang ang gusto natin mangyari para ang mga high quality paying jobs. Alam mo, nakailangan ng bayan para ma-achieve yung goal na mag-generate na maraming trabaho. At ito na siguro yung Sungdo City sa yung sinasabi niyang meron na bang nagawa. Ang pinaka na natin yung Sungdo City dahil yung na magkaroon ng constitutional change. Then yung Amerika nagawa ng overall plan ng Sungdo City. Tapos binenta na sa buong mundo. Na investor sa buong mundo. Kaya nagawa yung Sungdo City. So, pwede lang i-check yan sa Google, Internet. Pwede lang tingnan sa Google, sa internet, Okay. At syempre, itong ating program din, pwede rin nilang i-search sa Google, sa YouTube, di ba, Engineer? Punta lang sila sa Gates to Prosperity, di ba? Gates to Prosperity. At kung kayo po ay tumawag dito sa ating program at nag-text, mababanggit po, maririnig po ninyo ang inyong pangalan at boses doon po sa YouTube. Punta lamang po kayo sa Gates to Prosperity, di ba, Engineer? At saka yung mga nauna nating program, yung Exit Superhighway from Poverty. Pagka kinlik nyo yan sa YouTube, ay mapapakinggan nyo po at mapapanood yan sa internet. Ayan, At syempre, ini-encourage natin itong ating mga callers nga at mga listeners na makipagtulungan sa atin, di ba, Engineer, na kung saan ay dapat kasi rito ay talagang marami ang kikilos at hindi lamang itong programa natin at hindi lamang ang Americans for a Better Philippines, kundi sana ay kung tayo man ay kokonti ngayon, kung tayo ay magsisikap lahat na maiparating sa bawat isa ang kagandahan ng isang Loveland City, ay walang dahilan para yan ay hindi makarating sa mga negosyante nating Pilipino at syempre kay Pinoy.